OFW ako habang si Mrs. nasa VIP club, ito ang nalaman ko. Sa gitna ng mainit na disyerto ng Middle East, habang nakaupo ako sa maliit kong kwarto sa barracks, hindi ko akalaing ang pinakamalupit na init na mararamdaman ko ay hindi galing sa araw, kundi sa katotohanang matutuklasan ko tungkol sa asawa ko. Ako si Adrian, 34 years old, isang OFW sa Saudi Arabia. 8 taon na akong nagtatrabaho dito bilang technician sa isang oil company. Lahat ng ginagawa ko para sa pamilya ko, lalo na para sa asawa ko na si Maya. Pero hindi ko alam, habang nagpapakahirap ako sa ibang bansa, may kakaiba pala siyang luho na unti-unting sumisira sa lahat. Nakilala ko si Maya sa probinsya. Simple lang siya noon, mahiyain, tahimik, hindi mahilig sa social media. Nagkakilala kami sa isang fiesta. Siya ang nagtitinda ng halo-halo sa booth ng pamilya nila. Nagustuhan ko siya dahil iba siya sa mga babaeng kilala ko. Hindi siya materialistic. Hindi siya mahilig sa mamahaling bagay. Mas gusto niya ang tahimik na buhay. Nagpakasal kami matapos ang 2 taon. Hindi pa ako OFW noon. Simple lang ang buhay namin. Nakikitira kami sa parents ko. Wala kaming anak pero masaya kami. Hanggang sa nagdesisyon akong mag-OFW. Para sa future natin, sabi ko sa kanya. Hindi kita pipigilan. Basta pangako mo, babalik ka. Sagot niya. At doon, nagsimula ang LDR naming mag-asawa. Sa unang taon ko sa Saudi, okay pa lahat. Lagi kaming nagvi-video call. Ipinapakita niyang bahay, ang mga aso, ang mga halaman. Lagi niyang sinasabi na miss niya na ako. Pero paglipas ng mga taon, napansin kong nagbabago siya. Mas madalas na siyang nasa labas. Palagi siyang may bagong damit, lagi siyang may bagong gadget. Isang beses tinanong ko siya, Maya, parang ang dami mong bagong bili ah. Di ba masyadong mahal? Ngumiti siya sa video call. Investment lang yan, love. Nag-business ako online, kumikita naman. Hindi ako nagduda. Nagtiwala ako. Tuwing nagpapadala ako ng pera, sinasabi niya na para sa bahay, negosyo at savings. Hindi ako humihingi ng detalye. Basta alam ko, siya ang humahawak ng finances namin. Isang araw tumawag ang kapatid ko sa Pilipinas. Kuya, nakita ko si Ate Maya sa mall. Grabe, dami niyang binili. Designer bag pa. Natigilan ako. Talaga? Saan niya nakuha ang pambili? Hindi ko alam. Baka sa padala mo. Doon ako unang kinabahan. Isang gabi habang naka-duty ako, nag-scroll ako sa Facebook. Nakita ko ang bagong account ni Maya. Hindi niya ito sinabi sa akin. Private ang profile niya. Pero may isang mutual friend na nag-share ng story niya. Sa story, nakita ko si Maya sa isang luxury hotel na naka-bathrobe, may champagne sa table. Nakalagay sa caption, Self-Love Weekend, #LuxuryLife. Parang may sumaksak sa dibdib ko. Hindi ako agad nag-confront. Nagpa siya ako mag-observe muna. Gumawa ako ng dummy account at inad ko siya. Tinanggap niya. Sa bagong account niya, doon ko nakita ang ibang mundo. May membership siya sa exclusive gym. May mga travel pictures sa Boracay, Cebu, Tagaytay. May mga post siya sa mamahaling restaurant. May mga kaibigan siyang influencer at socialite. Hindi ito ang Maya na iniwan ko. Hanggang sa isang araw may nakita akong post na nagpalamig ng dugo ko. Nasa isang private club siya. May neon lights at may caption. May safe space. Nagtanong ako sa isang kaibigan ko sa Pilipinas kung anong lugar iyon. Sagot niya, Bro, high-end escort club yan.
Diyan pumupunta ang mga sugar daddies at high-class escorts. Parang nahulog ang mundo ko. Hindi ko na kinaya. Tinawagan ko siya. Maya, anong ginagawa mo? Tanong ko diretsyo. Bakit? Sagot niya, kalmado. Nakita ko ang mga post mo. Anong club yan? Anong luxury life yan? Tahimik siya, tapos biglang umiyak. Adrian, sorry. Doon niya inamin ang lahat. Ayon kay Maya, hindi sapat sa kanya ang padala ko. Hindi dahil kulang, kundi dahil na-addict siya sa luho. Nagsimula raw siya sa online shopping hanggang sa naging addicted sa designer bags, luxury travel at VIP lifestyle. Hanggang sa may nag-alok sa kanya ng sponsorship, isang mayamang negosyante na naging sugar daddy niya. Hindi kita niloko sa pamamahal, sabi niya. Pero gusto ko ng buhay na hindi ko naranasan. Parang hindi ko siya kilala. Parang niloko niya hindi lang ang puso ko, kundi ang lahat ng sakripisyo ko. Habang nagtitiis ako sa init ng disyerto, siya pala ay nag-i-enjoy sa limelight. Di mo ba naisip ang ginagawa ko para sa atin? Tanong ko. Narealize ko lang na gusto ko ng masigit pa sa simpleng buhay. Sagot niya. Ilang linggo akong hindi makatulog. Hindi ko alam kung magagalit, maghihiwalay o magpapatawad. Tinawagan ko ang pamilya ko. Nalaman na rin nilang ginagawa ni Maya. Sabi ng nanay ko, Anak, hindi lahat ng mahal mo ay mamahalin ka sa parehong paraan. Masakit, pero totoo. Pag-uwi ko sa Pilipinas, nagkita kami ni Maya. Maganda pa rin siya, mas elegante, mas sosyal. Pero hindi na siyang babaeng minahal ko. Sorry, sabi niya. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Hindi mo sinasadya, pero ginawa mo. Sagot ko. Naghiwalay kami. Iniwan niya ang luxury life. Bumalik siya sa probinsya. Ako naman, bumalik sa Saudi. Mas matapang, mas maingat. Sa mundo ng OFW, hindi lang pera ang nilalabanan, kundi ang pagbabago ng tao. Minsan, habang malayo ka, may nabubuong ibang tao sa piling ng asawa mo. Taong hindi mo makikilala kapag bumalik ka. Ang luho ay hindi masama, pero kapag naging dahilan ito ng kasinungalingan, pagkakanulo at pagkawala ng tiwala, nagiging kasalanan ito. Sa bawat gabi, may kwentong bumapalot sa puso.